Okay, hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, quick update lang tayo kung ano yung nangyayari sa market. So, ano yung possible na mangyari. So, yon sa mga news, no? So, yung mga pinost nating news kanina. So, currently, si Israel, so, kung ano yung lumalabas na news sa Twitter. So, nababasa natin. So, si Trump yon nagagalit siya kay Israel. So, yun, check natin kung ano yung maging possible na maging effect nito sa market. Pero, yun, meron din naman ito. Yan, sabi ni Trump, so Israel is not going to attack Iran, so all plane will turn around and head home while doing a friendly plane wave to Iran. So, ibig sabihin, ah check natin kung ano yung possible na mangyari kung totoo ba to na hindi naman binomba nung Israel yung Iran kasi nagkasundo sila na meron ng ceasefire eh. So check natin kung ano yung magiging galaw ng market lalo na mamaya alas 10. So meron tayo yan Jerome Powell testifies. So check natin kung ano yung magiging ano nito, kung ano yung magiging sasabihin ni ni Powell kung anong magiging positive ba to or negative. So, yun, inaasahan ng lahat kasi mag-cut ng rates. So, once na mag-cut ng rates to, so possible bullish for market. Pero kung hindi, so, yun, kung remain pa rin siya, so, ganoon din naman, possible walang maging effect sa market. So, check natin kung ano yung magiging effect ng mga news sa market. Pero in terms of technical analysis, so check natin. Yun, currently market is nasa taas ulit ng ano natin, ng support line natin. So ngayon, ang titignan natin dito, so itong 104,323.3. So once na ma-reject yan, possible bumalik to sa taas ng resistance. So kunin niya na yung resistance na yan. So yan yung nakikita natin dyan. Pero once na bumalik ito pababa, basagin niya ulit bumaba ito under ulit nung support. So, possible, balikan niya yung 97K. So, ito yung nakikita natin dito na possible na balikan na niya. Kasi, binalikan niya na yung yung 99, yung 100K yung sinasabi natin So, ito, kung bababa pa to, possible lang kunin is si 97K. So, ngayon, check natin kung ano yung magiging galaw ng market. Kasi sa 1 hour time frame, so kung makapansin nyo, nagkakaroon ng accumulation. So, ibig sabihin, nagko-consolidate siya. So, ito. Meron tayong consolidation dito sa part na to. So, ngayon, ang aantay natin dito yung manipulation. So, kung saan ba po pwesto yung manipulation, either dito ba sa baba or dito sa taas. So, check natin kung saan yung magiging pwesto niya. So, ngayon, ang entry natin lagi is sa distribution. So, kung saan yung magiging distribution niya. Kung paangat ba or pababa. So, check natin kung ano yung mangyayari dito sa market. So, kung mapapansin nyo, ano ba yung sinasabi ko? So, ito, for example, dito. Meron tayong accumulation dito. Tapos, dito sa part na yan. So, nagkaroon tayong accumulation dito sa part na yan. So, ito, ang tawag dito, manipulation. So, dito sa part na to. Yan. Manipulation yan. So, ang naging distribution is pababa. So, nagkaroon ng distribution dito sa part na to. O, yan. Ayan yung naging distribution. So, ayan yung sinatawag nating accumulation, manipulation, and distribution. So, yun, nagpo-form siya dito ng accumulation. So, ngayon, check natin kung ano yung magiging galaw kung saan po pwesto yung manipulation. So, kung sa baba ba or sa taas. So, that's for BTC. Mag-aabang lang tayo nung possible na mangyari. Kasi madaming news. So, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa market. So, ito yung mga gantong galaw, nakakatakot to. So, ibig sabihin, nagko-console lang siya. Nag-aantay siya nung big volume bago siya gumalaw. So, check natin kung ano yung magiging galaw dito ng market. So, for ETH, so
So, next natin kay ETH, so 1 day time frame. So, yan. Currently, ETH is nasa support zone ulit natin. So, nasa support zone ulit natin siya. So, kung mapapansin nyo, yung path niya, yan, umangat, bumaba, angat, bumaba ulit dito, umangat, bumaba, bumaba. So, ito, ang nakikita natin dito, 2 scenario din, same lang din. So, ito, parang retest sa support ulit, tapos biglang baba. So, yan yung pwedeng isang mangyari, or dire-diretso kunin na si resistance. So, yan yung nakikita natin dito. Kasi once na rejected tong support na to, ni ETH, possible bumaba to. Possible kunin niya tong per value gap natin dito sa baba. So, ito yung kunin niya yung 2K or 1.8. Once na ito is rejected, nasa 1 day time frame tayo. So, check natin kung ano yung magiging galaw. So, magkakaroon ng epekto dito sa news. So, check natin kung ano yung magiging galaw nung news. So, yan. Antayin natin to, alas 10. So, magkakaroon ng testify si Powell. So, yun lang. Nag-quick update lang tayo. Check natin yung magiging galaw mamaya ng market. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.